Magandang araw na muli mga boss, dito na ako sa part 2 na ang problema kapag mainit na itong makina o kaya naman dire-diretso yung takbo ng sasakyan ni customer, nagkakaroon siya ng ingay dito sa loob ng makina. Kung napanood nyo yung part 1, tinanggal ko yung oil pan nito sa ilalim. At yun nga ang nakita ko, yung oil strainer niya dito sa makina, barado. Kaya ang nangyari, humihina yung supply ng langis na nagiging dahilan naman ng pagkakaroon ng ingay sa loob ng makina. Dito sa part mga boss, icheck ko na rin itong solenoid valve niya, pati yung filter niyan. Ang problema, nahihirapan akong hugutin itong socket wire dito sa solenoid valve. Kaya ang gagawin ko dyan, tanggalin ko muna itong bolt na number 10 dito sa solenoid valve para mahila ko ng kaunti itong solenoid valve. Kaya lang ang problema, pati itong solenoid ayaw ring mabunot. Ayaw ko naman persaing pisilin itong naglalak dito sa socket wire. Pwede kasing maputol yan dahil nga sa plastic lang yan. Kaya iniingatan ko yan mga boss. Ganon din yung solenoid valve, iniingatan ko rin yun. Kaya ang ginawa ko dyan, gumamit ako ng manipis na flat screw. Inangat ko yung naglalak dito sa socket wire para mabunot ko na yan dito sa solenoid valve. Ayan na mga boss. Pero dinadaan-dahan ko pa rin yan para hindi maputol yung lock ng socket wire. O diba? Nabunot ko na. Dito naman ako sa solenoid valve, yan naman yung tatanggalin ko. Medyo nahirapan din akong tanggalin yan mga boss dahil nga sa kumapit din siya. Kaya ang ginawa ko dyan, inisprayan ko yan ng penetrating oil. Tapos gaya ng dati, inikot-ikot ko siya ulit hanggang sa lumuwag na siya mga boss. Tapos habang inuuga ko yan, hinila ko na. O diba? Tanggal na. Ang isusunod ko naman tatanggalin dyan mga boss, itong filter niya, gagamit ka dyan ng Allen wrench. Kailangan maluwagan mo itong plug niya dito sa filter. Ayan mga boss, oh. Pag maluwag na yan, pwede mo nang tanggalin itong Allen wrench, tapos i-manual mo na yan ng kamay mo para mas mabilis mong matanggal itong plug. Ayan mga boss, yung pinaka-cap ng filter. Pag matigas sugutin yung filter, gumamit ka ng long nose gaya ng ginawa ko para hindi ka mahirapan sa pagtanggal ng filter. Ayan mga boss, kung makikita nyo, grabe yung dumi nitong filter ng solenoid. Kaya isang napansin ko dito mga boss, magaspang yung andar ng sasakyan ni customer eh. Pag ganyan mga boss, isprayan nyo lang para malinisan. Ang ginagamit ko lang naman dyan na pang spray, throttle body cleaner o kaya carburetor cleaner, pwede rin gasolina. Kung makikita nyo mga boss, diba? Lumilinis na itong strainer, oh. Yung filter niya, malinis na siya, oh. Masigurado mo naman na malinis na yan kapag yung mga butas-butas niya, wala nang nakabara. At dahil sa okay na ako sa paglinis niyan mga boss, dito naman ako sa solenoid valve. Basta lagi nyo lang tatandaan mga boss, sa paglilinis ng mga pyesa, nasa diskarte nyo yan. Kumbaga, nasa gumagawa yan. At pag okay na, nalinisan mo na yung dalawang parts na tinanggal mo dito sa makina, gaya nitong filter. Isabay mo na rin yung plug niya or yung pinaka-cap ng filter para may pakapit mo na yan sa trig niya. Tapos, gumamit ka ulit ng Allen wrench mo, higpitan mo na yan ng maayos. At dito naman sa solenoid valve, kung makikita nyo, pinahirang ko muna yan ng langis bago ko ibalik dito sa dati niyang position. Importante mga boss na may ilapat nyo ng maayos yung pagkakalagay nyo dito sa solenoid valve, na pag okay na, pwede mo na ngayon ilagay itong bolt na number 10. Pag naipakapit mo na yan sa thread yan, tsaka mo ngayon higpitan gamit itong box wrench mo. Tapos gamit ka ng basahan, punasan mo yan para pag nag-leak test ka, makita mo agad kung meron siyang tulo ng langis. At dahil sa okay na ako dyan mga boss, ibalik ko na itong alternator sa dati niyang position para mailagay ko na itong belt. Ayan mga boss, oh, kasi kinalas ko yung belt nito para yung alternator maibuka mo. Nang sa ganun, hindi ka mahirapang magtanggal ng solenoid valve at ng filter. Itong bracket adjuster lang naman ng alternator mga boss ang tatanggalin dyan. Meron lang naman yung isang nut at isang bolt. I-connect ko muna pala itong socket wire ng solenoid. Tapos gamit ako ng screwdriver para maitulak ko itong alternator para makapag-adjust ako ng fan belt. Pag nag-adjust kayo ng fan belt mga boss, lagyan nyo ng kaunting clearance, huwag naman sobra sa higpit. At pag okay na, ipa-flashing ko muna ito mga boss. Dahil nga nung tinanggal ko yung oil pan nito, kung napanood nyo yung part 1, grabe yung mga tumigas na langis. Kinutkot ko yun mga boss hanggang sa luminis yung ilalim ng block niya. At para nga makasigurado ako, banlawan ko pa rin itong makina ni customer. Tsaka ako ngayon ipapa-start itong makina. Nakita nyo mga boss, pag start nitong makina, ang tahimik na niya, no? Nawala yung ingay sa makina. Kaya mga boss, kung hindi nyo pa napanood yung part 1, hanapin nyo yun sa video ko para mas maintindihan nyo dito sa part 2. After 5 minutes mga boss na umaandar itong makina, pwede ko nang i-switch off yan. Tapos
balik ulit ako sa ilalim ng sasakyan ni customer, i-drain ko ulit yung ginamit kong langis na pa-flashing. Ito yung patunay mga boss na pag tinanggal ko ito drain plug, yung langis niya halos hindi nagbago yung kulay. Ibig sabihin, maayos yung pagkakalinis ko nang tinanggal ko itong oil pan. Tanggalin ko naman itong oil filter mga boss. Gamit yung oil filter rinse, pihitin nyo lang yan pakaliwa para matanggal mo itong filter. Tapos gamit ka ng basahan, punasan mo yung pagkakabitan mo ng bagong oil filter. At ito namang oil filter mga boss, dapat pinahiran nyo ng langis yung o-ring yan para pag hinigpitan mo, hindi pumilipit yung o-ring. Tapos dito naman sa oil pan, punasan mo muna yan bago mo ilagay itong drain plug. Pag naipakapit mo na yan sa thread nya, gamit yung box wrench mo na number 14, i-final mo na ngayon yung higpit. Pero yung tamang higpit lang, wag naman sobra-sobra. Dahil okay na, balik ka na ulit dito sa ibabaw ng makina mo. May nakaready si customer na 1 gallon na Blaze Racing. Hindi nyo ilalagay lahat yan mga boss, may matitira dyan na kaunti. Kaya para sigurado kayo, gumamit kayo ng dipstick para hindi kayo sumobra sa paglagay ng langis. Pa-start ko muna itong makina. Yun lang mga boss, nagkaroon ng problema. Malakas yung vibration ng makina, masyadong mababa yung minor. Mababa yung minor niya oh. Patay yung makina. Pakasay natin langis. Pa-switch off ko muna itong makina mga boss para ma-final ko muna yung sukat ng langis dito sa makina. Kung makikita nyo mga boss, kulang pa yung langis nya. Kaya ang gagawin ko dyan, tatanggalin ko itong cup ng makina para magdagdag ulit ako ng langis. Importante kasi mga boss na dapat yung langis nya dito sa dipstick naka-level siya. Tapos maghintay ka muna ng ilang minuto bago mo sukatin yung langis gamit itong dipstick mo. Ayan ang mga boss, kung makikita nyo, naka-level na siya, nasa pangalawang tuldok na. Means naka-full na, ibig kong sabihin. Pa-start ko ulit itong makina. Kung mapapansin nyo mga boss, malakas yung nginig ng makina, bumaba masyado yung minor. Pag nangyari sa inyo yung ganyan after nyo magawa yung sasakyan nyo, huwag kayong kakabahan, madali lang yan. Manalangin ka sa Diyos tapos tumiwala ka sa sarili mo. Isipin mo kung wala ka bang nakalimutan dito sa mga ginawa mo. I-on ko muna itong aircon. Nakita nyo mga boss, nang mag-aircon ako, lalong nanginig ang makina. Ibig kong sabihin lalong bumagsak yung minor niya na parang mamamatay na itong makina. Ayun, namatay na. Start ko ulit itong makina mga boss. Nakita nyo mga boss, ang lakas ng vibration ng makina oh. Pa-switch off ko muna itong makina para ma-check ko itong mga socket wire dito sa ignition coil kung may maluwag. Kaya lang sa nakita ko, okay naman yung mga socket wire dito sa ignition coil. Kapit na kapit naman lahat. Kaya start ko ulit itong makina. Kaya lang talagang ma-vibration pa rin. Abangan nyo sa part 3 mga boss kung ano ang susunod kong gagawin. Pero madali lang yan. Sana lang huwag nyo kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!